Hi mga ka-blessed! Ayan, ako po ay papauwi na. Galing akong sa C5. Sobrang traffic. Pero kaninang umaga, hinatid ko yung anak ko sa Cubao. Papunta doon traffic, pabalik traffic. Tapos habang traffic ay meron akong nakitang isang babae na nagdidilig siya ng halaman doon sa may Cubao. Tapos ang ginawa ko, binaba ko tong salamin. Sabi ko sa kanya, "Hi ate!" Na nakangiti ako sa kanya. So nagulat siya. Sabi niya siguro sa isip niya, sino to? Tapos sinabihan ko siya na sabi ko, "God bless you ate." Alam mo, yung bigla siyang ngumiti na nakakatuwa. Bigla siyang sumaya na yung itsura niya nung pagtingin niya sa akin ay shocked and nagtataka. Pero simpleng pagsabi lang sa kanya na God bless you mula sa taong hindi niya kilala na ngayon lang niya nakita ay nakapagbigay ng ngiti sa mga labi niya. And kanina rin, nung bago ko dumiretso dito, may hinatid akong kaibigan doon sa may banda sa may Tagig na kailangan ko magpagas. So sinabihan ko yung isang gasoline boy doon na mahal siya ni Lord, pinagpray ko siya. Yung ngiti niya iba sa itsura niya nung kinakausap ko pa lang siya nung una at iba nung na-receive niya yung panalangin. Yan. Tapos ang saya sa puso. Naalala ko tuloy yung kwento nung isa kong kaibigan na pastor na nagpunta siya sa ibang bansa dati. Tapos siya ay nandun sa may riles ng train. Meron siyang nginitian na isang lalaki. Doon sa ngiti nila na yon ay nagsimula ang kanilang conversation. Sinabi niya doon yung pag-ibig ng Lord sa kanya. Na simpleng ngiti, nagsimula sa simpleng ngiti, nagpabago ng buhay nung lalaki na yun. Nagpabago ng buhay. Kasi ang plano pala niya ay tumalo na dun sa rilis ng train. Baka ikaw yung kailangan ng isang tao, kaibigan. Isang simpleng ngiti mo, isang pagsasabi na mahal siya ni Lord, isang panalangin. Baka ikaw yun para mabago yung buhay niya. Or pwedeng ikaw yung tao na yun nang nginitian, na ikaw yung tao ngayon na nag-iisip na yun na gusto mo nang wakasan yung buhay mo. Nakikiusap ako sa iyo, kaibigan. Konting push pa. Don't quit. Laban pa. Patindi ng patindi yung pinagdadaanan natin. Patindi ng patindi yung pagsubok. Ibig sabihin, papalapit na papalapit tayo dun sa mga inaasam natin, dun sa mga panalangin na iniintay natin. The greater the trials, the greater the blessings. Totoo yan. Wala pang pagsubok na dumating sa iyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi kanya bibigyan ng pagsubok ng higit sa iyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan kanya ng lakas para mapagtagumpayan yun. So alam ng Diyos na darating yung oras na to at binibigyan kanya ng lakas. Kailangan mo lang talaga magtiwala sa kanya. Don't quit. Baka bukas, eto na yung breakthrough sa buhay mo, sa pamilya mo, sa finances mo. Baka konting push pa, katulad nung naguhukay ng Mina, di ba? Ilang buwan na sila naguhukay pero wala silang nakukuha. Sumuko na yung naguhukay. Pero isang hampas niya na lang pala, nandun na yung hinahanap nila. Baka kailangan isang hampas pa, isang laban pa, isang sabi pa, wag kang susuko, isang laban pa, isang kaya pa. Kaya pa kasi kasama mo si Lord. Wag mong iisipin nag-iisa ka. Hindi hahayaan ng Lord na mag-isa ka. Kasama mo ang Panginoon. Mapagtatagumpayan mo yan. I am blessed, Victoria. I am forever blessed, and so are you.